Ito naman po mga day-to-day practices natin dito sa brooding area po natin. Ano-ano po ba yung mga yun? Yan dito yung pinapractice natin, minumonitor natin yung kung anong sitwasyon ng sisiw doon sa loob ng brooder house. Kailangan marunong tayo mag-analyze kung ba nagiginawan sila o naiinitan sila. Monitoring lang, saka marunong tayo mag-analyze kung ano bang sitwasyon. So malaman natin na malamig yung pakiramdam nila, doon nag-iipon-ipon na sila. O pag malamig ng sitwasyon sa loob, pero pag mainit, medyo naka-spread na sila. Pero pag malamig yung pakiramdam nila, nag-iipon-ipon na sila para makahanap sila ng mainit. Sir Gamay, napansin ko yung outdoor brooder po ninyo dito wala nang pailaw. Wala. Ano po ba ang ginagawa po ninyo dyan na nakakapagpa-brooder na po kayo ng ganyan sa labas ng wala nang pailaw? Yung ginagawa natin sa gabi, doon sila sa loob ng brooder house. May nakalagay doon yung ipa saka dayami para yon mismo yung makapagbigay sa ila ng mainit sa ilang katawan. Yeah, pero eto sir, to be honest, ngayon ko lang po narinig yung ganun na pero I think napakagandang tips po nun para sa mga kasupremo natin. Double layer na po siya. Yung pinapalitan lang namin palagi, yung ipa, hindi na doon mapapalitan. Yung dayami na lang sa itaas kasi yung tae ng mga sisiw, doon naman lang sa dayami nakukuha na agad pala. Sir Gamay, dito po ba sa inyo, ano po ba ang mga nararanasan ninyong mga sakit dito at ano po ang mga iniiwasan natin dito? Wala naman masyadong problema sa sakit kasi kumpleto naman sila sa vaccine. So ang ginagawa lang namin, prevention. Prevention is better than cure talaga. Ano-ano po ba yung mga prevention practices natin dito sa farm? Dito, alas ginagamit ko lang Libumax. Binibigyan lang namin sa isang buwan mga 2 beses. Sa umaga hanggang mga 11 sa tanghali. Yun na yan. Pagkatapos noon, plain na o vitamina na yung binibigay namin.